gusto ko pa ring makausap ang kinaukulan. Ayaw pa ring bitawan ni Arya. Makahulugang tiningnan ni Roll si Arya. Kailangang sabihin na maaari pa rin siyang maging matyaga sa oras na ito. Talagang imposibleng tumanggi. Okay. Pupunta ako at makipag-usap muli sa kanila. Napakahusay ni Roll, ngunit hindi lahat ay maaaring humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Johnson. Halos 2 oras ang ginugol niya para tuluyang makausap ang kinaukulan. Wala kang masyadong oras. Dahan-dahan lang. Inabot niya ang phone kay Arya. Matigas at seryosong kinuha ni Arya ang telepono. Hello, F. Johnson. Ako si Arya. Ikinalulungkot ko na istorbohin kita ng huli. Hello, ano ito? Malakas ang loob kong tanungin ka. Wala ba talaga akong pagkakataon na makuha ang kontrata ng tagapagsalita ng UNIC sa pagkakataong ito? Nagpatuloy siya. Actually, willing ako mag-aral at magsikap. Sana mapag-isipan mo ulit. Natigilan si Johnson. Nag-order na siya. Imposibleng hindi nila ito ipinaalam sa kanya sa oras na ito, maliban kung may nangyari sa negosasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang gustong marinig ang opinyon nito. Ito di. Medyo nag-aalangan ang boses niya. Agad na kinuha ni Arya ang mga salita. Alam ko na marahil ay mayroon pa akong maraming puwang para sa pagpapabuti ng aking reputasyon, ngunit kapag nakita ko ang UNIC, iisipin ko ang aking sarili. Hinahayaan ako ng ideolohiya ng tatak na ito na makita kung ano ang tiyaga at paninindigan. Kumpiyansa din ako na kaya kong maging isang natatanging tagapagsalita. Bahagyang humiti si Johnson at ganoon din ang nararamdaman sa kanyang puso. Ang pagkakataong ito ay tila inihanda ng Diyos para kay Arya. Maliban sa kanya, walang ibang nababagay dito. Miss Arya, na-announce na ang resulta ng botohan sa hapon. Ang huling kandidato para sa tagapagsalita ng UNIC ay ikaw. Natatakot ako na may ilang maliliit na problema sa proseso ng negosasyon. Sorry talaga. Ngayon, opisyal kong ipapaalam sa iyo na lagdaan ang kontrata sa punong tanggapan ng UNIC bukas ng umaga. Natigilan si Arya. Nagtagumpay ba siya? I think you are very special. Napaka-espesyal din ng manager mo. Kung hindi dahil sa mga salita niya, baka na-miss ka na namin. Sana maging maayos ang cooperation. See you bukas. Magkita tayo bukas. Natuwa at nataranta si Arya pagkatapos niyang ibigay ang telepono kay Roll. Tuwang-tuwa sina Luna at Roll nang malaman nila ang resulta. Pumalakpak si Luna at sinabing, "Great. Alam kong hindi ka mawawala." Roll, tinawagan mo si Johnson at tinanong siyang pag-isipan ito. Kung hindi, maliban sa kanya, sino pa ang mag-aangkin na siya ang kanyang manager? Umiling si Roll at tapat na sinabi, kung may kakayahan ako, hindi na natin ito kailangang alalahanin ng matagal. Huwag kang mag-alala, kaya naman talaga ng manager mo. Sino ito? Malalaman mo pagdating ng panahon. May iba pa siyang gagawin, kaya dapat magpakita siya kaagad. Awkward na paliwanag ni Roll. Magpahinga muna kayo ng maaga. Papapuntahin ko kayo dyan bukas. Nagmamadaling umalis si Roll. Kung itutuloy niya ang pagsasalita, natatakot siyang hindi niya makayanan ang pagtatanong ni Arya at Luna. Nakahinga ng maluwag si Arya nang makuha ang endorsement na ito. Talagang nagustuhan niya ang kultura ng korporasyon ng UNIC. Minsan, ito ang pinakamasayang bagay na makapag-endorso ng isang bagay na nagustuhan niya. Gusto niyang sabihin kay Allen ang magandang balita sa unang pagkakataon, ngunit ayon sa pagkakaiba ng oras, dapat ay nagpapahinga na siya ngayon. Pero hindi niya inaasahan na magpapadala sa kanya ng text message si Allen. May magandang balita ka bang sasabihin sa akin? Dahil alam niyang hindi natutulog si Allen, mabilis na nag-video call si Arya at tinignan siya ng may pagtatanong. Sa sandaling umalis ako ng bansa, nagsimula kang magtrabaho ng huli. Hindi hinintay lang kita saglit. Inayos ni Allen ang kanyang pagkakaupo. Sa katunayan, siya ay nasa malaking kama sa bahay at handa nang magpahinga. Umiti ng matamis si Arya, Allen, nagawa ko na. Alam ko. Tiyak na magagawa mo ito. Alam niya ang pagkatao nito. Tanging kapag siya ay nagsumikap na ipaglaban ito ay ang kagalakan ng tagumpay ay makaramdam sa kanya ng kasiyahan. Noong mga panahong iyon,
Pinag-isipan niya ang pag-endorso ng brand na ito para sa kanya dahil alam niyang tiyak na magugustuhan ito ni Arya. Lahat ng ginawa niya ay para maging mas mabuti siya. Kung hindi niya espesyal na tinawag si Johnson para makipaglaban para sa isang pagkakataon. Allen, maganda sana kung nasa tabi kita. Masyadong pagod at inaantok si Arya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatulog siya habang hawak ang telepono. Tiningnan ni Allen ang kanyang natutulog na mukha sa screen at ipinakita ang isang mapagmahal na ngiti. Gusto rin niya itong yakapin sa sandaling ito at bigyan ng mahigpit at mainit na yakap. Ngunit ang problema sa pakikipagtulungan sa Fifth Corporation ay hindi nalutas. Hindi niya maalis ang sarili. Natulog si Luna sa kwartong katabi ni Arya, walang tigil sa pag-ikot. Nang makita niyang magkasintahan sina Arya at Allen, hindi niya maiwasang isipin ang taong nasa puso niya. Pero sa oras na ito, dapat tulog na si Martin, di ba? Matagal na nag-alinlangan si Luna, ngunit dinyal pa rin ang numero ni Martin. Nagulat siya nang mabilis na kinuha ang telepono at napakalinaw ng boses ni Martin. Hello? Bakit hindi ka pa natutulog? Biglang hindi alam ni Luna ang sasabihin. Nanginginig pa ang boses niya. Mayroon pang ilang mga dokumento na dapat harapin. Nag-o-overtime ako. Maayos ba ang lahat sa iyong panig? Umupo si Martin sa harap ng mesa at hinimas ang kanyang mga templo. Sa panahong ito ng pakikipag-ugnayan, ang kanyang relasyon kay Luna ay tila gumawa ng isang malaking hakbang na mas malapit. Masayang ikinuwento ni Luna ang lahat ng nangyari ngayon, alam kong tiyak na magtatagumpay si Arya. And me. Biglang napagtanto ni Luna na maliban sa bagay na ito ay tila wala na siyang ibang sasabihin kay Martin. Magsasalita pa sana siya, narinig niya ang boses ni Martin, kung gayon, dapat kang magpahinga ng maaga at ayusin ang kontrata bukas. Gagawin ko. Matulog ka na rin. Matapos ibaba ang tawag, hindi komportable si Luna. Dapat ay napakabisi ni Martin ngayon, ngunit matagal na niya itong ginugulo. Bigla siyang tumikhim. Noon lang namalaya ni Luna na kalahating oras na pala siyang nakaupo doon. Sa kabilang banda, pagkatapos ni Martin sa kanyang trabaho, inilagay niya ang kanyang telepono sa kama. Sa wakas ay may tumabi sa kanya na maaaring tumawag sa kanya anumang oras. Hindi na lang trabaho sa buhay niya. Iniisip ang masayang tingin ni Luna sa telepono, walang kamalay-malay na tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Kung may tumawag pa sa oras na ito para maapektuhan ang kanyang overtime, malungkot siya. Pero kung si Luna, ito ay isang pagbubukod. Dahil masyado ng gabing nakatulog si Luna at nakasuot ng manipis na damit, kinaumagahan, bumahing siya habang naglalakad papasok sa kwarto ni Arya. Nakamaskara siya at baka sa mukha niya ang pagkasilaw. Nag-aalalang tanong ni Arya, nilalamig ka ba? Tumango si Luna at umatras ng ilang hakbang. Paos ang boses niya habang sinasabing, huwag mong ipagkalat sa iyo. Napabuntong hininga si Arya, nagkasakit ka pagkatapos mo akong samahan sa ospital. Kung alam ni Martin ang tungkol dito, sisisihin niya ako. Sinadya niyang gawin itong biro para ma-energize si Luna. Higit pa rito, nakasulat sa buong mukha niya ang maliliit na iniisip ni Luna. Hindi na niya kailangang manghula. O, maaari ko ring tawagan si Martin. Arya, tigilan mo na yung kalokohan mo. Si Martin ay abala sa Big Boss. Tinakpan ni Luna ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabi. Naku, parang lagi kayong close. Kung hindi, paano mo malalaman na abala siya? Random lang ang hula ko. Alis na tayo dali. Binalot ni Luna ang kanyang coat at binuksan ang pinto. Walang sinabi si Arya. Natural na inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Martin na lamigan si Luna kagabi. Tiningnan ni Martin ang 7 salitang ito at nawala. Kagabi nang tinawagan niya si Luna, ayos pa siya. Bakit siya nilalamig ngayon? Nilamig ba siya bago niya ito tinawagan at gustong sabihin sa kanya na hindi siya komportable o? Yan lang ang nasabi ni Arya. Gustuhin man niyang tulungan sina Luna at Martin na magsama, dapat munang maunawaan ng sangkot ang damdamin ng isa't isa. Minsan, kapag sobra ang sinabi ng nagmamasid, magbabalik tanaw. Kakababa lang ni Arya sa sasakyan, kasama sina Roll at Luna nang makita niyang dumating din si Vanessa, kasama ang kanyang manager. Ano ang nangyayari? Alam na alam nilang lahat na ang tatak na ito,
Unique, ay gusto lang ng tagapagsalita sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, sa pagitan nila, tiyak na isang tao ang matatalo. Pero bakit nandito silang lahat ngayon? Umubo ang katulong ni Vanessa. Nakatanggap siya ng tawag mula sa assistant ni A. Johnson, kaya dapat kay Vanessa ang endorsement na ito. Kapag may mga pagkakataon, kapag hindi mo kayang manalo sa iba, huwag mo nang ipaglaban. Ang ilang mga tao ay naglaro ng maraming mga tricks sa kanilang likuran, kaya dapat mong malaman kung ano ang kawalang-hiyaan. Walang pakialam na tumingin lang si Arya sa manager ni Vanessa, pero hindi niya pinansin ang panunuya nito. Ang dalawang koponan ay sabay na pumasok sa punong tanggapan ng tatak na Unique. Naghihintay na ang assistant ni Johnson sa front desk sa unang palapag dahil nakausap niya si Arya sa telepono. Nang makitang malapit na ang oras, masigasig siyang nagdial ng maling numero. Kinuha ng assistant ni Vanessa nang makita ang tawag, "Hello." Katulong ni A. Johnson. "Nandito na tayo." Ngayon, tumawa pa kaya si Arya at ang iba pa? Napatingin ang assistant ni Johnson sa direksyon nila at agad na umakyat para salubungin sila ng nakangiti. Sinabi niya kay Arya, "Pinaplano kong lumabas para salubungin ka. Mangyaring sumama sa akin sa itaas." Hinihintay ka na ni A. Johnson sa meeting room. This time, natigilan ang manager ni Vanessa at Vanessa. Agad niyang sinabi, "Ang aming Vanessa ay ang tagapagsalita na pinili ng tatak na Unique." Tumingin sa kanila ang assistant ni Johnson at nakangiting sinabi, hihiniling sa akin ni Johnson na ipaalam kay Miss Arya na lagdaan ang kontrata." "Kayo ni." Inilabas ng manager ni Vanessa ang kanyang telepono at sinabing, "Ang kausap mo lang ay ako." Agad na kinuha ng assistant ni Johnson ang impormasyon at tiningnan ito. Noon lang niya nahanap ang problema. Agad na humingi ng paumanhin, mali ang nakuha kong numero. Kung gayon, sino ang tagapagsalita na gusto ng Unique? Baka si Arya? Galit na sigaw ng manager ni Vanessa. "Si Miss Arya po." Labis na nahihiya ang katulong ni Johnson at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag at humingi ng tawad. Pinindot ni Roll ang elevator button at sinabi kay Arya, "Aakyat na tayo." Huwag hayaang maghintay si A. Johnson. Pumayag naman si Arya. Inikot niya si Vanessa at ang iba pa at dinala si Luna sa elevator. Hindi nagpahuli ang manager ni Vanessa. Pakiramdam niya ay nagtakda si Arya ng bitag para kay Vanessa, kaya kinalagkad niya si Vanessa papasok sa elevator. "Nakatanggap din kami ng notice mula sa Unique." Walang magawa ang katulong ni Johnson. Hindi niya alam kung paano ito tatapusin. Parang kakaltasan siya ng bonus. Nakita ni Roll na sobrang porsigido sila. Mahina niyang sinabi, "Kung hindi mo mapanalunan ang pera ng iba, huwag mo nang ipaglaban iyon." Kung hindi sila pumirma ng kontrata sa ating Vanessa at ipilit na pumirma sa isang third-rate na babaeng star na wala man lang lakas, wala akong masasabi. Hindi sila pinansin ni Roll. Sa sitwasyong ito, magiging mas nakakahiya ang hitsura ni Vanessa. Bumukas muli ang pinto ng elevator at sabay silang nakarating sa meeting room. Narinig ni Johnson ang mga yabag at tumingala. Nang makita niyang naroon si Vanessa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awkward. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at sa kanyang manager, "Miss Vanessa, pagkakamali talaga namin ang naging dahilan ng pag-aaksaya mo." Ang huling pagpipilian para sa Unique ay si Arya? Diretsong tanong ni Vanessa kay Johnson. Tumango si Johnson at pinakiusapan ang kanyang assistant na iwi sila ng personal sa hotel. Johnson, pwede ko bang itanong kung bakit?" Pinigil ni Vanessa ang selos sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay wala siyang hindi maikukumpara kay Arya. Bakit siya mawawala sa kanya? Kung artista siya naka-level ni Serena, wala siyang sasabihin, pero ang umagaw ng pagkakataong ito sa kanya ngayon ay si Arya. Maaari siyang matalo sa mga artista sa ilalim ni Dahua, ngunit hindi siya matalo kay Arya. Ito ay isang desisyon na ginawa ng siyam na person in charge. Sa tingin namin ay mas bagay si Miss Arya. Napagdesisyonan ninyo ito sa likod ng pinto. Anong paraan ang ginamit ni Arya? Masungit na sigaw ng manager ni Vanessa. Sinubukan na niyang kontrolin ito, ngunit sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang tulungan si Vanessa na ilabas ang kanyang galit. Ngunit hindi niya inisip ang kahihinatnan ng kanyang mga salita. "Maaari mong tanungin ang aking desisyon, ngunit hindi mo maaaring pagdudahan ang kredibilidad ng Unique."
Dahil sa pakiramdam namin na ang Unique ay isang internasyonal na kumpanya, kami ay espesyal na dumating upang ipaglaban ang kontrata ng tagapagsalita. Pero ngayon, parang sobrang disappointing ka. Walang tigil na sabi ng manager ni Vanessa. Pinagmamasdan din ni Vanessa ang reaksyon ni Johnson. Sa kanyang opinyon, ang pagkakataong ito ay hindi dapat kay Arya. Ang pagtitiis ni Johnson ay umabot na sa limitasyon nito. Direkta niyang sinabi sa manager ni Vanessa, "Everything is due today represents the decision of Unique." Pinili naming huwag gamitin si Vanessa bilang tagapagsalita para sa bagong produktong ito dahil hindi namin kailangan ng aktor na walang anumang espesyal na katangian. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. "Mr. Johnson, dapat kang humingi ng tawad sa pangungusap na ito." Agad na pinabulaanan ng manager ni Vanessa. "Katotohanan ang sinabi ko. Inaamin namin ang lakas ni Miss Vanessa, ngunit ang gusto namin ay isang tunay na kakaiba at kaakit-akit na tagapagsalita. Sa aspetong ito, talagang mas mababa siya kay Arya. She acted in behind the screen and relied on her acting skills to challenge the powerful actors. Siya ang naging tanging tagapagsalita ng rehiyon ng Asia sa Delhi. Bagamat maraming problema ang kanyang pinagdaanan pagkatapos ng kanyang pagbabalik, maraming beses nang hindi nabenta ang wedding ring series na kanyang inendorso. Siya rin ang pinaka-charismatic na panauhin na kinapanayam ni Hermine. Mayroon bang mga resulta at karanasan si Vanessa? Ang kailangan ng ating Unique ay isang bituin na may kwentong tulad niya at hindi isang template na ginawa ng brokerage agency. Dahil kakaiba ang buhay at landas ng bituin ni Arya at hindi maaaring gayahin, kaya siya ang pinakaangkop na kumatawan sa bagong produkto ng Unique. Para kay Vanessa, siya ay talagang may kakayahan, ngunit hindi sapat na namumukod tangi. Pakiramdam ni Vanessa ay parang may nagliliyab na apoy sa kanyang lalamunan. Gusto talaga niyang pabulaanan ang mga sinabi ni Johnson. Ngunit wala siyang maisip na anumang ebidensya na magagamit para lumaban. Nag-debut siya mula sa talent show na hino-host ng Skywings at umasa sa kanyang background at sa mga mapagkukunan ng Skywings upang maabot ang araw na ito hakbang-hakbang. Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas. Ang sinumang artista na mayroong kanyang mga mapagkukunan ay maaaring maging isang celebrity. Gayunpaman, iba si Arya. Ilang tao kaya ang makakabalik mula sa entertainment industry pagkatapos maranasan ang unos na pinagdaanan niya? Alam na alam ni Vanessa ang mga panuntunan sa laro sa industriyang ito. Kung siya iyon, hindi niya magagawa ang katulad ni Arya. Ngayon kailangan nating pag-usapan ang tamang negosyo. Mangyaring bumalik, sabi ni Johnson sa malalim na boses. Napanatili pa rin ni Vanessa ang kanyang mayabang na tingin. Bahagyang umangat ang mapupulang labi niya. Magkikita tayong muli. Mananalo siya laban kay Arya. Nang ilayan niya ang kanyang manager mula sa headquarters ng Unique, nagalit ang kanyang manager. Sino siya sa palagay niya? Naglakas loob siyang agawin ang mga mapagkukunang gusto ng Skywings. Walang hiya. Sige, iniisip mo pa ba na hindi ka pa nahihiya? Alam ni Vanessa sa kanyang puso na tama ang sinabi ni Johnson. Talagang nawala siya. Nag-aalala ako sa'yo. Kung hindi mo makuha ang endorsement na ito, paano mo ito ipapaliwanag sa kumpanya kapag bumalik ka? Sumasakit ang ulo ng manager habang kinakalikot ang kanyang telepono. Hindi naman big deal ang matalo kay Dahua, pero ang kalaban mo ay si Arya. Isa lang siyang artista na kakapirma lang ng kontrata. Pag may lumabas na salita, pagtatawanan ka. Ito ay isang foregone conclusion. Anong gusto mong gawin ko? Hindi. Hanggat hindi niya nakumpleto ang kontrata, hindi ka matatalo. At most, lahat ay matatali. Sabi ng manager sa mahinang boses. Huminto si Vanessa at tumingin sa manager sa tabi niya. May paraan pa ba para pigilan siya ngayon? Si Arya ay hindi isang taong masunuring aalis pagkatapos mong banta sa kanya ng ilang salita. Hindi naman siguro ganoon. Nabalitaan ko na hindi pa ibinunyag ni Dahua ang pagkakakilanlan ng kanyang manager. Marahil ay hindi nila siya pinahahalagahan? Babalik ako at susuriin. Siguradong magkakaroon ng turning point. Narinig ni Vanessa ang mga salitang ito at nag-iisip na pumasok sa kotse. Tama ang sinabi ng manager niya. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, ang pagkatalo kay Arya ay talagang nakakahiya. Higit pa rito kung kumalat ang bagay na ito.
Hindi matatalo ang Skywing sa Dahua. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ng misteryosong manager ni Arya ang lahat. Nakaupo siya sa opisina ng presidente ng Dahua, ngunit nakontrol niya ang buong sitwasyon. Sa sandaling pinirmahan ni Arya ang kontrata sa Unique, inihayag ng Public Relations Department ang magandang balitang ito. Si Arya ang naging tagapagsalita ng Unique para sa susunod na taon. Nawala na ang manager ni Vanessa bago pa siya makahanap ng kahit ano. Matapos makita ang opisyal na pagpapalabas na ito, direktang nakipag-ugnayan kay Vanessa ang mga direktor ng Skywings at tinanong siya kung ano ang eksaktong nangyari. Bakit niya binigyan ng pagkakataon si Arya? Sa kanilang opinyon, imposibleng manalo si Arya laban kay Vanessa. Hinawakan ni Vanessa ang telepono at tumahimik. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Lalong galit na galit ang manager niya na nasa tabi niya. Pakiramdam niya ay sadyang naghahanap ng gulo ang Dahua at sadyang hinayaan niyang agawin ni Arya na kababalik lang ang endorsement ni Vanessa. Nais ng mga Dahua na lumaban sa Skywings. Ang balita ay sumibat sa buong entertainment circle. Inagaw ni Arya ang endorsement ni Vanessa. Sa oras na ito, kahit anong gawin niya, binabantayan siya ng mga paparazzi at reporter na iyon. Kaya kinailangan nilang talikuran ang kanilang orihinal na plano at ipagdasal na maayos na matapos ni Arya ang paggawa ng pelikula. Kung may problema man, si Vanessa ang isisisi niya. Vanessa, hindi ko pa rin nalaman ang manager identity ni Arya. Labis ang pagkabalisa ng manager ni Vanessa. Nagamit na niya ang lahat ng koneksyon sa bilog, ngunit napakahusay ng mga hakbang sa pagiging kumpidensyal ng Dahua. Wala siyang mahanap na lugar para magsimula. Narinig ito ni Vanessa at ngumiti ng walang magawa, mukhang nakahanap siya ng mabuting amo. Isang mabuting amo na hindi mag-atubiling guluhin ang entertainment circle para sa kanya. Base lang sa puntong ito, sigurado na si Vanessa. She could not snatch the endorsement this time, ayusin mo. Babalik kami kaagad. Galit na sagot ng manager. Lalo siyang na-curious sa manager identity ni Arya. Sino nga ba ang makalaro ng napakagandang laro ng chess? Hindi katakataka para sa mga Dahua na magkaroon ng gayong makapangyarihang tagapamahala. Ang kakaiba, ano ang naisip ng mga nakatataas? Talagang nagtalaga sila ng napakalakas na manager kay Arya? Hindi kaya purihin nila si Arya sa susunod na hakbang? Sa kabilang banda, pinag-iisipan din ni Arya ang tanong na ito. Palagi niya itong nararamdaman. Ang ahente na ito ay maaaring mahiwaga, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mabilis at mapagpasyahan. Tila nasa tabi niya ito at alam ang kanyang damdamin at galaw sa lahat ng oras. Kung si Roel lang ang nagpapasa ng mensahe sa gitna, hindi niya ito magagawa ng maayos. Kung gayon ang tanging posibilidad ay kilala siya ng taong ito. Maliban sa kanya, sino pa kaya ito? Naalala niya na nabanggit na ito ni Allen noon, ngunit hindi niya ito isinapuso noong panahong iyon. Tila inaasahan niya ang araw na ito. Roel, ayaw pa rin bang magpakita ng misteryosong manager na ito? Kahit na ang mga reporter ay walang nalaman tungkol sa kanya. Tinabi ni Luna ang dyaryo at nagtanong. Maiintindihan ni Luna kung ang taong ito ay sadyang sinusubukang lituhin ang labas ng mundo at tulungan si Arya na makaalis sa pagkakakulong, ito ay isang magandang bagay. Ngunit maging sila ay hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay masyadong kakaiba. Nag-aalangan na tumingin si Roel kay Arya, ngunit naramdaman niyang hindi siya kasing curious ni Luna. Awkward siyang humiti, may nangyari talaga sa side niya at the last minute at hindi siya lumapit. Magtiwala. Siya ay isang napakahusay na manager na may natatanging kakayahan. Nang matapos magsalita si Roel ay kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Anya, tapos na ang trabaho ko. Lilipad ako pabalik ng China ngayong gabi. Tumingin si Luna kay Arya at tumalikod para sabihin, so fast. Hindi ba pwedeng magstay ka pa ng 2 araw? Marami rin akong trabaho na naghihintay para sa akin na bumalik at asikasuhin. Nagkibit balikat si Roel. Ngunit bago iyon, wala siyang natanggap na anumang agarang abiso. CJ. Sabi ni Luna sabay inom ng gamot. Nang pumasok ang mapait na lasa sa kanyang bibig, hindi niya napigilang sumimangot at uminom ng maraming tubig. Ngunit ikaw ay may sakit at nagtatrabaho ng ganito. Dapat humanap ka ng lalaki ng mas maaga at alagaan ka. Napaka-busy mo.
Bilisan mo at umalis ka na. Tiningnan ni Luna si Roll at hinayaan siyang maranasan ito mismo. Sa katunayan, si Roll ay isang napakahusay at mapagmasid na tao. Sa loob lamang ng ilang araw, nalaman na niya ang estilo at gawi sa trabaho ni na Luna at Atya. Hindi masamang makipagtulungan sa isang tulad nila. Tumango si Roll at mumiti, kung gayon, babalik muna ako. Kung meron man, we will contact each other ulit. Umaasa siya na hindi siya makakatanggap ng isang agarang tawag mula sa panig na ito. With that, lumabas ng hotel si Roll bit-bit ang kanyang maleta. Pinanood siya ni Luna na umalis sa bintana at sinabi sa mahinang boses, hindi ko maalis sa bibig niya. Sa tingin mo ba hindi niya talaga alam o nagpapanggap siya? Umupo si Arya mula sa kama, hindi ko alam di. Kung gayon, maaari mong hulaan ang pagkakakilanlan ng manager. Feeling ko alam mo na. Hindi kaya nakipag-ugnayan siya sa iyo ng palihim. Biglang naramdaman ni Luna na kalmado ang performance ngayon ni Arya. Lumapit siya at nagtatakang nagtanong. Halos nahulaan ko. Kinuha ni Arya ang mainit na takure at nagsali ng isang tasa ng mainit na tubig para kay Luna. Ngayong naiwan silang dalawa sa ibang bansa, syempre kailangan nilang alagaan ang isa't isa. Kung hindi, natatakot siyang masisi siya ni Martin pagkabalik ng bansa. Sino ito? Sino sa tingin mo ang ipapadala ni Allen para maging manager ko? Inilagay ni Arya ang baso ng tubig sa kamay ni Luna, uminom ka pa ng mainit na tubig. Kumunot ang noo ni Luna at hinawakan ang mainit na tubig habang nagmumuni-muni, sino ang dapat magkaroon ng mahusay na relasyon sa publiko at kakayahan sa koordinasyon. At saka, dapat marami siyang koneksyon sa entertainment industry. Sa espesyal na foresight, makikita niya ang iyong landas sa pag-unlad sa hinaharap. Isa-isa itong pinag-isipan ni Luna. So, ano ang sagot? Umiti si Arya at tumingin sa kanya. Huminga ng malalim si Luna at sinabi ang tatlong salita, siya mismo. Tumango si Arya bilang pagsang-ayon. Ito lang ang naiisip niyang sagot. Maliban sa kanya, walang ibang makakatugon sa lahat ng mga pangangailangang ito. Natigilan si Luna habang pinupulot ang baso ng tubig. Pero dahil kakareact pa lang niya, nabulunan na siya. Marahas siyang umubo, ngunit tuwang-tuwa siya. Ito ay isang nakagigimbal na balita. Ang Big Boss ay naging personal mong manager. Hindi nakakagulat na kahit si Roll ay hindi nangahas na sabihin sa amin ang kanyang pagkakakilanlan. Pinigilan ni Arya si Luna na tuwang-tuwa na malapit na siyang tumalon, nabanggit din niya kanina. Kaya lang hindi ko naisip na nagsimula na siyang kumilos. Actually, thinking about it, kung talagang magiging manager niya si Allen, it would really be the best thing. Kaya lang palagi niyang nararamdaman na sapat na ang mga opisyal na tungkulin ni Dahua para hawakan niya. Kung ibaling niya ang kanyang atensyon at tutulungan siyang tumakbo sa paligid, ang kanyang puso ay sasakit. Ayaw niyang makita itong madapa dahil sa trabaho. Ang galing! Simula ngayon, makakasiguro na ako. Sinabi ni Luna nang may damdamin, sa buong entertainment circle, walang sinuman maliban sa iyo ang maaaring gawin siyang isang manager. Kung kakalat ang balitang ito, malamang na magkaroon ng panibagong bagyo sa industriya. Para kay Allen, si Arya ang tanging kayamanan sa mundo. Hindi niya kayang hayaan ang iba na maging manager niya. Siyempre, kailangan niyang hawakan siya sa kanyang mga kamay at mahalin siya sa lahat ng oras. Sa tingin mo ba maganda ito? Mapait na umiling si Arya, ayaw kong gawin ito. Hindi naman sa ayaw niyang makasama siya, pero masyado siyang nag-aalala sa katawan nito. Narinig ito ni Luna at napapikit siya. Naiintindihan niya ang iniisip ni Arya sa sandaling ito. After she got excited, she put away her smile, but you also have to believe in him. Dahil ang boss ay naglakas loob na gumawa ng ganoong assignment, nangangahulugan ito na maaari niyang ilaan ang oras ng makatwiran. At saka, kapag nasa tabi mo siya, mas magaan ang pakiramdam mo kapag nagtatrabaho ka. Arya, huwag ka masyadong mag-isip. Ang pinakakailangan mo ngayon ay isang ahente na maaaring magprotekta sa iyo. Ang boss ay napakahusay sa lahat ng aspeto. Siya ay angkop na maging ahente mo. Mag-asawa na kayo at magkatrabaho na kayo. Ito ay simpleng perpekto. Ang dahilan kung bakit matagumpay na nakuha ang pag-endorso ng Unix sa oras na ito ay salamat sa boss. Sa tuwing may mangyari, mapapatunayan na siya ang pinakamahusay na kandidato ng ahente.
Kung nag-aalala ka sa kanyang kalusugan, maaari mong hayaan siyang manatili sa tabi mo ng madalas. Dapat mong bantayan ang kanyang mga pagkain at matulog ng maayos. Ang ganda di. Dahil sa sinabi ni Luna, napaisip ng malalim si Arya. Masyadong mabilis ang pangyayaring ito at wala na siyang panahon para isipin iyon. Siyempre si Allen ang pinakamahusay na manager sa mundo. Medyo nag-aalala lang siya kung ano ang magiging reaksyon ng outside world sa balitang ito. Nag-aalala rin siya sa kalusugan ni Allen. Kasunod ng pagsisimula ng unique commercial shoot, wala nang maraming oras si Arya para isipin ang bagay na ito. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para harapin ang paglalakbay na ito. Dahil nakikipag-film siya kasama ang isang French superstar na kapareho niya, pagkatapos ng 5 magkakasunod na oras ng paggawa ng pelikula, hindi na nakasabay ang kanyang stamina. Hawak-hawak ni Luna ang pagkain at tubig, sabik na naghihintay sa gilid. Ang ganitong uri ng high-intensity na trabaho ay hindi maaaring ihinto dahil sa sinuman. Kinailangan din itong tiisin ng lahat. Bilang isang katulong, magagawa lamang ni Luna ng maayos ang gawaing pang-logistic. Wala na siyang ibang magawa. Maliban sa 3 pangunahing tagapagsalita, mayroon ding ilang mga modelo na dumating para lumahok sa pamamaril. Kung ang isang tao ay nagkamali, ito ay magiging sanhi ng lahat upang magsimulang muli. Ito ay hindi mahahalata na nagpapataas ng kahirapan sa paggawa ng pelikula at ang oras ng pagtatrabaho. Pagkatapos ng tuluyang maghintay ng pagkakataong makapagpahinga, agad na ipinasa sa kanya ni Luna ang tubig. Okay ka lang? Gusto mo bang makaisip ako ng paraan? Kahit anong gawin niya, basta pansamantalang maibsan ang pagod ni Arya, ayos lang. Kaya ko pa namang magpumilit. Sinubukan ni Arya na kumalma. Kahit nagmamadali sila, hindi sila pwedeng mag-shoot ng ganito. Hindi na yata makakatagal ang iba. Kagaya ng pagrereklamo ni Luna sa mahinang boses, sa likod ng kurtina sa hindi kalayuan, isang babaeng modelo ang nahimatay. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwan. Umiti si Arya at ibinalik ang kumot sa mga kamay ni Luna. Sa sandaling ito, sumigaw ang mga tauhan, halika, tapos na ang pahinga. Magsimula muli. Napatingin si Luna kay Arya na may sakit sa puso. Nakasuot ng ganoong mataas na takong na naglalakad pabalik-balik, gaano siya kapagod. Anong mali? Dati, ganito ako mag-shoot. Hindi ko na ako mababago dahil lang sa pumirma ako ng kontrata sa Dahua. I can't change me just because he pampered me. Pananagutan ko ang katotohanan ako. Isang artista. Inalo ni Arya si Luna. Higit pa rito ang sakit at pagod na dinanas niya noon. Maya-maya pa ay tumalikod na si Arya at maglalagay na sana ng makeup at magsisimulang muli. Biglang lumitaw sa likod niya ang isang matangkad na figura. Sa isang pagliko, tumalikod si Arya at lumapit sa kanyang yakap. Ang windbreaker na kulay tinta ay agad na ibinalot sa kanyang katawan. Ang pamilyar na aura at temperatura na ito ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Arya. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang malalalim na kilay ni Allen. Hindi siya nananaginip, hindi ba? Natigilan din si Luna. Ang ibang mga tao sa lugar ng pagbaril ay lahat ay tumingin sa direksyon na ito ng may pagkataranta. Nakakaloka talaga ang itsura at aura ng lalaking ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinawakan ang braso ni Arya sa buong paraan, bahagyang nagpuwersa, pinahihintulutan itong umupo sa katabi niyang upuan. Akala ng marami, isa rin siyang top star. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng ganoong aura. May gustong sabihin si Arya, pero napatigil siya sa titig ni Allen. His eyes were like gems and she could only obediently nod her head and follow his instructions to sit down. Bahagyang gumawa ng victory gesture si Luna sa gilid. Nandito na ang big boss at nagbago na ang sitwasyon. Sa gulat na tingin ng lahat, naglakad si Allen patungo sa cameraman at staff. Malinaw na nakasaad sa kontrata na 4 na oras ang oras ng trabaho ni Arya. Ang iyong mga aksyon ay lumabag na sa kontrata. Natigilan ang cameraman. Sa katunayan, upang makahabol sa pag-unlad, pinilit nila ang mga aktor at modelo na mag-overload sa paggawa ng pelikula. Pero walang tumutol. Kaya naman, hindi natakot ang cameraman sa mga sinabi ni Allen. Nagpapapicture lahat. Hindi naman kasi siya nag-o-overtime mag-isa. Don't care about the other artists, but Arya can't work like this.
Gusto kong sundin ang kontrata. Tumalikod si Allen at naglakad papunta kay Arya. Marahan niya itong tinulungang makatayo. Tara na. Tumango si Arya, ngunit nang gagalaw na siya, sumakit ang bukong-bukong niya, kaya hindi siya makatayo ng tuluyan. Sa lakas na lang ni Allen ay halos hindi na makatayo. Mukhang kailangan niyang magpahinga ng kaunti bago niya magawa. Direkta siyang binuhat ni Allen at itinulak ang pinto ng shooting site at lumabas. Nagtanong ang kameraman mula sa likuran, sino ka para kunin siya sa studio? Isang katulong at ilang bodyguard lang ang dinala ni Arya nang magsimula ang pamamaril sa umaga. Hindi pa nila nakita ang lalaking ito dati. Manager niya. May hawak na baso ng tubig at damit si Luna sa likod at kampante siyang ngumiti. Ito ay mabuti. Si Arya ay may isang tao upang protektahan siya. Binubuli nila ang asawa ni Allen Jones at nakita niya ito on the spot. Binibigyan na sila nito ng mukha na hindi siya sumabog on the spot, tila laging pinapansin ni Allen ang sitwasyon dito. Bagamat wala siya sa eksena noong pinirmahan ang kontrata, napansin niya ang bawat detalye. Binuhat niya si Arya papasok ng sasakyan. Nang makita ang malamig nitong mukha, inabot niya ang kanyang suit jacket. Manager. Nakita ni Allen na siya ay pagod na pagod at hindi magalit. Ngunit sumagot pa rin siya sa mahinang boses, Miss Morrison. Sa bahay, hindi niya ito tatawagin ng ganoon. Tila sa kanya ang oras ng trabaho niya ngayon. Siyempre, kailangan niyang i-distinguish ang public at private. Ngayong tapos na ang paggawa ng pelikula, dapat nang umalis si Manager Jones. Kahit anong galit ni Allen, lumambot ang ekspresyon nito nang marinig ang mga sinabi nito. Talagang hindi niya kayang mawala ang galit sa kanya. Mas pinapahalagahan niya ito kaysa sa iba. Pagkabalik sa hotel, diretsong dinala ni Allen si Arya sa kwarto at idiniin ito ng mahigpit sa dingding, humihingi ng halik. Matapos nilang masiyahan sa pag-iral at init ng isa't isa, binitawan na niya ang kamay. Hinawakan niya si Arya sa kama at tinulungang tanggalin ang coat at sapatos. Malumanay at maingat ang kanyang mga galaw. Nang makita niyang pumayat ito ng husto dahil sa pagtakbo at pananakit ng tiyan nitong mga nakaraang araw, napabuntong hininga siya. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Umiti ng malumanay si Arya at isinandal ang ulo sa balikat nito. Alam mong wala ako sa tabi mo, bakit ka nakipag-ugnay sa ganitong uri ng labis na kahilingan sa trabaho? Masyado na silang lumayo. Lumalim ang ngiti ni Arya. Lumapit siya at ipinulupot ang mga braso sa baywang niya, halos hindi na talaga ako makahawak. Nahihilo ako at hindi rin komportable ang tiyan ko. Ngunit alam kong darating ka upang iligtas ako, tulad ng aking tagapag-alaga. Kahit nasaan siya, kahit anong gawin niya, basta may problema siya, bigla siyang susulpot. Talagang walang paraan si Allen sa pakikitungo sa kanya. Tahimik niyang niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Gagamitin niya ang kanyang mga aksyon para patunayan na hindi niya hahayaang mabuli siya ng sinuman. Kung may sasabihin man ako sa harap ng lahat, hindi lang makakababa ng stage ang cameraman, maapektuhan din ang relasyon ko sa unit. Walang makapaghula kung ano ang gagawin sa akin ng mga modelo at cameraman na iyon sa hinaharap. Kung wala ka dito, kaya ko lang tiisin sa ngayon. Si Manager Jones ay napakalamig at galit mula noong dumating siya. Hindi ako sanay. Pwede bang hayaan mo muna siyang umalis sa trabaho at ibalik sa akin ang asawa ko? Napabuntong hininga si Allen. Sa tingin mo galit ako? Maliban sa iyo, kanino pa ako magagalit? Siyempre, hindi para sa iba. Ngumiti ng matamis si Arya at isinandal ang ulo sa yakap niya, gusto kong kumain ng kahit ano di. Alam ni Allen na talagang pagod na siya. Matapos siyang ihatid ng makakain ay sinamahan niya itong maligo. Sige, magpahinga ka na. Doon ako sa katabing kwarto. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako anumang oras. Habang tinutulungan niyang takpan si Arya ng kumot, tinuruan niya ito. Hinila ni Arya ang kamay niya nang marinig niya ito, hindi ka ba sasama sa isang kwarto sa akin? Ito na ang schedule ng trabaho ngayon, Miss Morrison. Umiti si Allen at pinatay ang ilaw, lumabas ng kwarto niya. Narinig ni Arya ang mga yabag niya habang papaalis. Tumaas ang sulok ng kanyang bibig at nakatulog siya ng mahimbing. Ang oras ng trabaho kinaumagahan ay 9:00 ng umaga, ngunit nagising siya ng 6:00 at hiniling si Luna na maghanda ng almusal. Tahimik siyang pumasok sa katabing kwarto ni Allen.
Nang makita niya ang sando at terno sa sofa, sumakit ang puso niya sa pagtakbo nito. Tahimik niyang inayos ang kanyang mga damit at nagdala ng almusal. Pagkatapos niyang maghanda, gumapang siya sa kama. Agad namang tumalikod si Allen at niyakap siya. Hinawakan pa niya ang maliliit nitong kamay na gumagalaw sa katawan niya. Ngumiti si Arya at hinalikan ang noo, nasa labas na ang almusal. Bumangon ka na at kumain. Maaari kang magpahinga sa silid ngayon. Sasamahan ako ni Luna sa shooting site. Hindi bahagyang bumuka ang manipis na labi ni Allen at mahinang nagsalita ng dalawang salita. Nakayakap si Arya at hindi nagsalita. Ayaw mo ba akong tanungin kung bakit? Naniniwala ako sa desisyon mo. Basta sasabihin mo, papayag ako. Payag si Arya na maging masunuring asawa sa harap niya at handa rin siyang maging isang cooperative artist. Hanggat narito siya, hindi siya matatakot sa anumang bagyo sa mundong ito. Sa bilog na ito, walang mas mahusay na manager kaysa sa iyo, kaya hindi ko question ang iyong desisyon. Dahil ginawa mo akong mas kumpiyansa at hinayaan akong maabot ang hakbang na ito ngayon. Handa akong hawakan ang iyong kamay at sabay na tahakin ang landas ng kaligayahan. Binuksan ni Allen ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang kamay, inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga labi at marahang hinalikan. Kung minsan, ang tiwala sa pagitan ng mag-asawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Nang sabay silang bumangon, nahihiyang pinagmasdan siya ni Arya na bumangon at nagsuot ng damit. Dahil lagi na lang ugali ni Allen na matulog ng nakahubad, kapag lumabas siya ay gaya ng dati. Tumingin siya kay Arya na nahihiya sa tabi niya, after seeing so many times, hindi ka pa rin sanay. Natatakot ako na hindi ako masanay sa buhay na ito dahil ito ay masyadong perpekto. Bumangon si Arya para tulungan siyang maglagay ng tubig na pampaligo. Totoo ang sinabi niya. Ngumiti si Allen at pumasok sa banyo. Ayon sa schedule ng kanilang trabaho, pumasok sila sa venue ng paggawa ng pelikula bago mag-alas 9. Pagkapasok ni Arya sa dressing room, ay nagsimula na siyang mag-makeup at magpalit ng damit. Kung ikukumpara kahapon, malinaw na iba ang atmosphere ngayon. Siguro dahil nasa tabi niya si Allen, kahit na nagme-makeup ang makeup artist, ay ilang beses niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Allen. Isang magiliw ng ngiti lang ang ipinakita ng malamig at mayabang na lalaking ito nang humarap kay Arya. Ang kanyang pag-aalaga at pag-aalala ay ibinigay lamang sa kanya ng mag-isa sa harap ng ibang mga estranghero. Sa harap ng mga estranghero, siguradong isa siyang hari na hindi malapitan. Isang lalaking tinitingala lang. Siya ba talaga ang manager ni Arya? Sa tingin ko mas bagay ang kanyang hitsura para maging isang celebrity. Sa tingin niyo ba may girlfriend siya? Pwede ko bang hingin ang phone number niya? Nagbulungan ang mga tauhan sa paligid. Ang ilan sa kanila ay gustong makipag-usap sa kanya, humingi ng numero ng telepono o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Bago pa man sila makapagsalita ay sinagot na sila ni Allen ng malamig na tingin. Tumayo si Luna sa tabi at tuwang-tuwa. Sa big boss dito, wala nang nangahas na tingnan si Arya. Sa proseso ng paggawa ng pelikula ni Arya, naglaan din si Allen ng oras upang sagutin ang ilang mga tawag sa telepono at ayusin ang ilang pang-araw-araw na trabaho. Nang malapit nang matapos ang araw na trabaho, si Johnson ng Unique at ilang iba pang executive ay pumunta sa site ng paggawa ng pelikula upang magtanong tungkol sa pag-unlad. Pagkapasok nila ay naakit sila ni Allen na nakaupo sa rest area. Hindi sila nag-imbita ng mga male model para sa commercial shoot na ito. Iyon ay tanong ni Johnson sa kanyang katulong. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang taong ito sa isang lugar. Ang ganitong uri ng ugali at hitsura ay hindi isang bagay na makikita sa mga ordinaryong okasyon. Siya ang presidente ng Dahua Group, Mr. Alan Jones. Sagot ng katulong sa mahinang boses. Tumango si Johnson. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, naalala niya ang tawag na natanggap niya na nagpabago sa kanyang isip. Ito ay mula sa opisina ng Pangulo ng Dahua. Pwede bang? Hindi siya naglakas loob na pabayaan ito. Agad siyang pumunta sa harapan at binati si Allen. Kumusta, Director Jones? Hello, Mr. Johnson. Mr. Pinuntahan ni Jones si Arya. Nakangiting tanong ni Johnson. Kailangan kitang alagaan. Napakahusay ni Arya. Si Johnson ay hindi maramot sa kanyang papuri at pagsang-ayon kay Arya.
Napatingin si Allen sa babaeng naghahanda sa harap ng kamera at sinabing, "Unfortunately, after she overworked yesterday, she was not in good condition today." Minsan, ang isang katamtamang halaga ng presyon ay maaaring makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Agad na naintindihan ni Johnson ang ibig sabihin ni Allen nang marinig niya ito. "Director Jones, huwag kang mag-alala. Hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Ginagarantiyahan ng unit na magkakaroon siya ng napakasayang mood para matapos ang shooting." Nakita ni Johnson na tumango si Allen at nakahinga ng maluwag. Tamang desisyon na piliin si Arya bilang tagapagsalita sa huli. Bagamat mukhang walang background si Arya, marahil ay siya lang ang tao sa bilog na nagpapahintulot kay Allen na maging manager. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng ganitong karangalan at swerte. Sa hinaharap, tiyak na walang limitasyon ang landas ng bituin ng babaeng celebrity na ito. Ang buong dahwa ay ang kanyang suporta. Siguro kung si Director Jones ay may anumang mga plano para sa gabing ito. "Pwede ba tayong mag-dinner?" "Wala pang plano sa ngayon." "I wonder if Mr. Johnson would mind if I bring my girlfriend to the banquet." Nakangiting sagot ni Allen. Palaging maamo ang kanyang tingin habang nakatingin kay Arya. Ngumiti si Johnson at sumang-ayon. Agad niyang pinakiusapan ang kanyang katulong na ayusin ito. Gayunpaman, isang biglaang insidente ang nagpabago sa kaayusan para sa gabi. Ang domestic entertainment industry ay naglabas ng nakakagulat na iskandalo. Ang sikat na babaeng bituin na si Serena Hicks ay nalantad na manirahan kasama ang isang misteryosong lalaki sa loob ng maraming taon at 2 beses siyang nagpalaglag para sa kanya. Ang kabilang partido ay may mga tendensyang karahasan sa tahanan. Kinuha ng mga reporter ang mga larawan ni Serena na ipinadala sa emergency room. Ang biglaang bagyong ito ay dumaan sa buong entertainment circle. Nang makita ni Arya ang balita, agad niyang naalala ang sinabi ni Serena sa kanya noong gabing iyon. "Huwag mong isapubliko ang iyong relasyon." Paanong biglang may nangyaring ganito sa kanya? Siya ay kasangkot sa isang domestic rape abortion scandal, at ang background ng kabilang partido ay medyo magulo. May mga reporter pa nga na nagsiwalat na maraming criminal record ang lalaking ito. Paano makakasama ang isang maliwanag at magandang bituin sa gayong tao? Agad na naglunsad ng countermeasure ang Public Relations Department ng Dahua, ngunit dahil masyadong pasabog ang balitang ito, nagdulot pa rin ito ng matinding kaguluhan. May mga tao pa ngang nagbuhos nitong palanggana ng maruming tubig kay Arya, na nagsasabing matatalo ang brokerage agency na kanyang pinirmahan. Ang Aoray ay ang pinakamahusay na halimbawa. Kalokohan! Sa sobrang galit ni Luna ay hindi na niya pinanood ang gawa-gawang balita. Umupo si Arya sa sofa sa gilid at nag-aalala sa sitwasyon ni Serena. Matapos maranasan ang ganitong uri ng bagay, tiyak na napakasama niya ngayon. Nagsagawa ng video conference si Allen, kasama ang senior management ng Dahua at ang management ng Public Relations Department sa susunod na silid. Umaasa siya na magkakaroon ng pinakamahusay na solusyon at makokontrol niya ang pag-unlad ng usapin sa pinakamaikling panahon na posible. Gayunpaman, gaano man kabilis ang kanilang pagkilos, ang bagay na ito ay may hindi maibabalik na epekto sa reputasyon ng pamamahala. Naalala ni Arya ang ekspresyon ni Serena ng gabing iyon ng paulit-ulit. Bigla siyang natakot. Kapag naging public ang relasyon nila ni Allen, kakayanin kaya niya ang uno sa entertainment circle. Hiningi ni Arya ang contact information ni Serena kay Roll. Pagkatapos mag-alinlangan, dinyal niya ang numerong iyon. Akala niya ay hindi sasagot si Serena, ngunit hindi niya inaasahan na konektado ang telepono. "Ako ito, Arya." Nagkusa siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. "I know," napakabigat ng pangilong na boses ni Serena, at parang matagal na siyang umiyak. Kahit masakit ang boses niya, hindi ito tuluyang nawala ng pag-asa. "Nakita ko ang balita. Okay ka lang ba?" Natahimik si Serena ng ilang segundo. Matagal na akong tinititigan ng mga reporter. Isang international female star ang nakatira, kasama ang isang lalaking may criminal record at marahas na tendensya. May magpapahuli ba sa ganoong balita? Maraming taon na kaming magkakilala. Bago ako mag-debut, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko at marami akong utang. Gumawa siya ng paraan para kumita ako. Gumastos siya ng pera para bumuo ng isang relasyon at sanain ako para maging isang celebrity.
Noong una, akala ko magiging masaya na ang buhay ko. Pero nang gumanda ang career ko at mas malaki ang kinikita ko, nagbago siya. He slept with other actresses and I'll bump into him on the spot, nasasaktan ako. Pero hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya. Maya-maya, may nangyari sa aktres na iyon at akala niya ako ang gumawa. Pagkatapos noon, tuluyan ang nasira ang aming relasyon. Tuparin ko ang pangako ko, binayaran ko ang pamilya ko, at binayaran ko siya, pero hindi niya alam kung paano makontento. Noon ko lang napagtanto na nananaginip pala ako. Pagkatapos kong magpalaglag, hindi ko na talaga kinaya. Ang kasalukuyang manager ko ang nakahanap sa akin at nagligtas sa akin. Kaya lang, matagal nang hindi nakikilala ang taong iyon. Dahil hindi ko na siya binigyan ng pera, ibinulgar niya ang aming relasyon at mga larawan sa mga reporter ng Skywings. Paano kung kailangan niyang magsumikap para itago ito? Sapat na ang tugon ng lalaking iyon para sirain ang buong buhay niya. Galit na galit si Arya nang marinig niya ito. Bilang isang celebrity, nagawa na ni Serena ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsumikap ka na. Masyadong kasuklam-suklam ang mga pamamaraan ng tao. Niyakap niya ng mahigpit ang phone niya. Kung ikukumpara sa kawalang hiyaan ni Daniel, mas kasuklam-suklam ang lalaking ito. Salamat sa pakikinig sa akin. Pagkatapos kong sabihin ito, mas komportable ako. Hindi alam ni Arya kung bakit handang sabihin ito ni Serena sa kanya. Marahil ito ay dahil sila ay may iisang wika at may kaunting simpatya sa isa't isa. Aalis ako sa dahwa. Ayokong madamay ang mga inosenteng tao. Alam kong naapektuhan ka ng balita. Dead end na talaga ako. Hindi tiyak na magkakaroon ng pagkakataon. Ang dahwa ay hindi susuko sa iyo, kaya hindi mo maaaring isuko ang iyong sarili. Natakot si Arya na may gagawin siyang katangahan, kaya sinubukan niyang kumbinsihin siya. Na-encounter ko na ang lahat ng klase ng chismis noon, pero nakilala ko pa rin si Allen. Naniniwala ako na hanggat kaya mong tiisin ang panahong ito, tiyak na makakapagsimula ka ng muli sa iyong buhay. Huwag kang susuko, di. Bahagyang ibinaba ni Serena ang telepono at hindi nag-iwan ng anumang tugon. Tumingin si Arya sa screen ng kanyang phone na naging madilim at ang kanyang mood ay lalo na nanlumo. Ang bilog na ito ay puno ng mga pakana at mga pakana na nagparamdam sa kanya ng takot. Bakit nakakatakot ang kalikasan ng tao? Pagkatapos ng meeting ni Allen, nakita niyang tulala si Arya na nakaupo sa tabi ng bintana. Lumapit siya at nakita niya ang maputlang mukha nito. Agad siyang lumuhod sa harapan niya at mahinang nagtanong, ano ang nangyari? Napatingin si Arya sa mukha ni Allen at inabot ito para yakapin siya. Sinabi sa akin ni Serena na ang taong nagtaksil sa kanya ay ang lalaking minahal niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naunawaan ni Allen ang pinagmulan ng kanyang takot. Agad niyang hinawakan ang mukha nito at hinalikan ng malalim. Naramdaman ni Arya ang kanyang kahinahunan at ipinikit ang kanyang mga mata upang tumugon. Ang halik na ito ay tumagal ng ilang minuto. Mas maganda na ba ngayon? Dahan-dahang binitawan ni Allen si Arya at tinignan ang mukha nito. Sagot ni Arya at sumandal sa kanyang dibdib. Minsan, nagkaroon ng bonding sa pagitan nila. Maiintindihan ni Allen ang kanyang puso nang walang anumang hindi kinakailangang salita. Nakagawa na ng plano ang kumpanya. Hindi nila hahayaang magtagumpay ang Skywings. Ang mga nagtaksil sa kumpanya ay makakakuha ng nararapat sa kanila. Nagkaroon pa ng pag-asa sa mundong ito. Mariing tumango si Arya. Nais niyang magtrabaho ng mapayapa si Allen, kaya tiniyak niyang hindi na niya hahayaang magwala muli ang kanyang imahinasyon. Ngayon na ang oras para kailanganin siya ni Dahua. Hinaplos ni Allen ang buhok ni Arya at hindi na nagsalita pa. Agad siyang bumalik sa trabaho. Gusto niyang matapos ang kanyang trabaho sa lalong madaling panahon para mas maalagaan niya ito. Walang magawa si Arya. Nagpatuloy lang siya sa pagbabasa kung saan siya makikita ni Allen. Maya't-maya ay tumitingin siya sa seryosong mukha ni Allen. Hinangaan niya siya. Siya ay nakatutok at kaakit-akit. Sa wakas, nang matapos niya ang kanyang trabaho, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang simpleng pagkain na magkasama. Kailangang bumalik ni Arya sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit nang matapos silang maghapunan, dinala siya sa mga bisig ni Allen. Huwag kang pumunta. Naramdaman ni Arya ang kanyang sobrang lakas at tumingala sa kanya, ano?
Hindi ka ba nagtatrabaho? Ako ang presidente di. Maaari mong baguhin ang mga patakaran dahil ikaw ang si. Tumagilid ang ulo ni Arya at mumiti. Nilagay niya ang mga kamay niya sa liig ni Allen. Bumaba ang ulo ni Allen at tumingin sa kanya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang mukha ni Arya. Para sa iyo, kaya kong labanan ang buong mundo. Dahil takot akong mawala ka, hindi ako papayag na ibigay sa iba ang pagkakataong maging manager mo. Dahil masyado akong nagmamalasakit eh. Ang sinabi niya sa sandaling ito ay nagpaunawa kay Arya ng isang bagay. Sa kanilang pagsasama, hindi lang siya ang natakot. Ang puso niya ay napuno ng kanyang layaw. Hindi na siya maapektuhan sa bagay ni Serena dahil siya ang may pinakamalakas at pinakadedikadong damdamin sa mundo. Naniniwala siya na ang taong ito ang pinakaangkop para sa kanya. Siya ay karapat-dapat sa kanyang tiwala at nagkakahalaga ng kanyang sakripisyo. Malapit nang matapos ang paggawa ng pelikula. Pagbalik ko sa bansa, aayusin ko ng maayos ang usapin ni Serena. Ipangako mo sa akin na hindi pababayaan ni Dahua ang sinumang nakagawa ng isang bagay sa likod ng mga eksena. Hindi sumagot si Allen. Sa halip, ipinulupot niya ang mga braso sa baywang niya at bumagsak silang dalawa sa malaking kama sa likuran niya. Natural na ikinawit niya ang braso sa liig nito. Mahigit 1,000 beses na ang ganitong uri ng yakap, ngunit hinding-hindi siya magsasawang. Hanggat tumingin sa kanya ang kabilang partido, maiintindihan nila kaagad. Nang umabot sa rurok ang kanilang pagmamahalan, mahigpit na kumapit si Arya sa kanyang balikat. Exclusive lover niya ito sa buong mundo. Walang makakaagaw sa taong ito mula sa kanya. Hindi siya papayag. Habang lalong tumitindi ang iskandalo ni Serena, kahit sumagot ang Dahua, hindi nito mapipigilan ang kabilang partido na sunod-sunod na itapon ang mga totoong larawan. Ang malaking bituin na dating ipinagmamalaki sa buong industriya ng entertainment ay talagang may napakababang panig. Para sa isang sandali, ang lahat ay nabigla sa bagay na ito. Ang reputasyon at katayuan sa lipunan ni Serena ay bumagsak ng husto. Dahil ang sitwasyon ay mabilis na umunlad, maging ang mga Dahua ay naapektuhan. Ang diskarte ni Rol sa relasyon sa publiko ay hayaan si Serena na magsabi ng totoo. Kung siya ay matapang na tumayo at sinabi sa lahat na siya ay biktima ng buong bagay, sa ganitong paraan mababago ng mundo ang kanilang mga pananaw. Gayunpaman, sa kalagayan ni Serena ngayon, hindi niya magawang mag-stand out at akusahan ang lalaking minahal niya ng husto. Itinago niya ang kanyang wasak na puso sa pinakamalalim na bahagi. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi maaaring gumaling ng napakabilis. Ang mga pinsala sa balat ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot, ngunit ang mga pinsala sa puso ay maaari lamang mabawi ng dahan-dahan. Hindi makadamay si Rol sa sakit na nararamdaman ngayon ni Serena. Ang pakiramdam na ito na pinagtaksilan ng isang tao ay sapat na para gumuho ang ibang tao. At nangyari ang ganitong bagay kay Arya noon. Naintindihan niya at lalo pang nagsisi. Sinabi ni Arya kay Rol ang kanyang mga iniisip. Nang gabing iyon, natagpuan ni Rol si Serena. Tinulungan ng katulong si Serena na linisin ang magulong bahay, habang si Rol naman ay tahimik na nagmamasid sa gilid. Gusto niyang makita kung paano personal na winasak ng lalaking iyon ang nakasisilaw na bida sa pelikula. Mahal nila ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Nandito ka ini. Sumandal si Serena sa sofa at mahinang sinabi. Maging ang mga mata niya ay bakas ang pagod. Tumayo si Rol sa harapan niya at pinagmasdan ang magulo niyang damit at magulo ang buhok. Mula ulo hanggang paa, hindi niya makita ang kahit katiting na hitsura nito sa entablado. Huminto siya at sinabi ni Arya na kailangan mo ng kasama ngayon. Maaaring hindi niya maintindihan at akala niya ay magkaibigan na tayo. Umiwas ng tingin si Serena at malamig na sabi. Nagkamali ba talaga siya ng pagkakaintindi? Umupo si Rol sa sofa at pinagmasdan ang malaking itim at puting litrato na nakasabit sa dingding. Inihayag ni Serena ang kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay napakakaakit-akit. Wala akong masyadong alam tungkol kay Arya, pero nakita ko sa sarili kong mga mata ang panalo niya laban kay Vanessa. Ginamit niya ang kanyang lakas para patunayan ang kanyang sarili. Kung sino pa man, hindi na nila magagawang manatiling kalmado kapag nakakaramdam sila ng pagkabalisa. Kahit na ikaw ay umalis sa France upang mapanatili ang iyong pride. Handa akong ibalik siya sa bansa anumang oras.
Pero hindi siya sumuko. Sa halip, gusto niyang makipag-away muli sa kabilang partido. Maging ako ay natouch sa sinabi niya kay Johnson sa telepono. Kung ako ang taong namamahala sa unit, pipiliin ko siya bilang aking tagapagsalita. Tahimik na pinakinggan ni Serena si Roll na pinag-uusapan ang lahat ng ito. Para bang pinakawalan niya ang namumuong sakit sa kanyang puso at nag-iisip. Kung siya ang makikipagkumpetensya para sa tagapagsalita ng unit, ano ang gagawin niya? Kinuha niya ang bote ng alak at nilagok iyon. Actually, mas pinahahalagahan mo ang iyong career kaysa sa iba, kaya huwag mong hayaang maapektuhan ng iyong emosyon ang iyong buhay. Hindi siya pinigilan ni Roll sa pag-inom. Nagpatuloy siya. Malungkot na ibinaba ni Serena ang bote ng alak. Sobrang sama ng loob niya. Ang iyong pananahimik at pag-alis ay hindi mapoprotektahan ang iyong pamilya. Sa halip, mag-aalala ito sa lahat para sa iyo. Gagawin itong pag-usapan ka ng mga taong iyon sa likod mo. Mula sa araw na hinukay ka ng dahwa, sakripisyo ng lahat para sa iyo, iyong suporta at pagmamahal sa iyo ng mga tagahanga, makakalimutan mo ba? Hinihiling sa akin ni Arya na sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Kahit gaano karaming chismis at iskandalo ang nasa labas, palagi kang Serena Hicks. Inisip ng lalaking iyon na pinanghahawakan niya ang iyong kahinaan para maakusahan kanya ng walang pagpipigil at pangunahan ang lahat na salakayin ka. Ikaw naman, gusto mo bang gamitin ang buong buhay mo para bayaran siya? Nang marinig ito, biglang umiyak si Serena. Tama si Arya. Siya ay masyadong mahina at masyadong nag-aatubili. Kaya't paulit-ulit niyang sinasaktan ang sarili. Sinaktan din niya ang lahat ng nagmamalasakit sa kanya. Lumapit sa kanya si Roll at marahang tinapik ang likod niya para pakalmahin ang kanyang emosyon. Nang siya ay pagod na sa pag-iyak at tumigil sa pag-iyak, sinabi niya sa mahinang boses, hanggat paayag ka, hinding-hindi susuko si Dahwa. Napalitan ng ngiti ni Serena ang pag-iyak niya. Ang nakakagaan ng ngiting iyon ay puno ng determinasyon, Direktor, ano ang gagawin ko ngayon? Nakita ni Roll na nabuhayan siya ng loob at nakahinga ng maluwag. Ang galing! Sa wakas ay hinintay kong sabihin mo ito. Kailangan mo lang magpahinga ng mabuti at magsabi ng totoo sa press conference bukas. Maghahanda ako para sa iba pang mga bagay. Seryosong tumango si Serena. Okay. Nang marinig ni Roll ang katagang ito, tuluyang tumahimik ang puso niya dahil alam niyang napatayo na si Serena sa sobrang sakit. Dahil sa ngayon, walang paraan para umatras mula sa bangin sa likod niya. Kapag walang paraan maliban sa pakikipaglaban, ang mga tao ay magiging walang takot.